ako emergency. Na-hospital ang aking nanay at ang aking anak. Dito ako tumakbo sa bako. Ngayon yung month na bayaran ng tax, tulad ngayon, ang babayaran ko ay 2,677. 102,000 pesos. Diba? Ganun kalaki yung tax na babayaran ko. Para na akong may isang malaking negosyo sa Pilipinas. Kamusta mga boss? Alis tayo mga boss. Malungkot ako ngayon. Malungkot pero nakaangit no. Kasi magbabayad ako ng tax. Ang laki ng tax ko. Ay, nakakalula. Para akong may negosyo sa Pilipinas na isang malaking negosyo at ganun kalaki ang aking babayaran sa tax. Ngayon yung month na bayaran ng tax, alas yung mga kakilala ko dito, yung iba nakabayad na, yung iba magbabayad pa lang. Tulad ko, ako magbabayad pa lang ako. Pinaghahandaan ko talaga siya tuwing sahod ko, tuwing paycheck ko. Nagtatago na ako, nagsasave na ako ng $100, $200. Ipunin ko yun isang taon para pagbayaran ng tax, meron na akong pagkukunan. Pero ang totoo naman, mas malaki pa rin naman yung kinita mo kung sakaling magbabayad ka ng tax. So halimbawa, sa isang buwan, sasahod ako ng 1,200. Sa isang taon, malaki na yon, di ba? Tapos magbabayad ako ng tax, tulad ngayon, ang babayaran ko ay 2,677. 102 mga boss. Para na akong may isang malaking negosyo sa Pilipinas at ganun kalaki yung tax na babayaran ko. At hindi lang ako, mas marami pa ang mga kababayan natin na mas malaki ang tax nilang binabayaran every year. Kasi yung iba dito, tulad nga ng binanggit ko dati sa inyo, kung nakasubibay kayo sa akin, may mga kababayan tayo na 2, 3, minsan 4 pa yung trabaho. Ako, nangyari sa akin yun. Last year, nagkaroon ako ng trabaho na 3. Naging 4 pa nga eh. Ganun talaga dito. Every year, kailangan mong magbayad ng tax. Mahirap kasi yung papasok tayo dun sa tinatawag nilang under the table. Kasi kapag nahuli ka, malaking problema. So dito na lang tayo sa legal. Kahit magbayad tayo ng every year na ganun kalaki, okay lang. Sa mga nakakausap ko mga kababayan natin dito, sa tagal ko na dito, wala pa akong nabalitaan na Pilipino na gumawa nun dito. Di tulad nung unang taon ko dito sa Canada, talagang tanggap ng part-time, nagbibigay ako ng maraming oras. Pero nung nagbayad na ako ng tax, sabi ko ganito pala. So sabi ko, kailangan ko magbawas kasi medyo mabigat din talaga. Ito tulad dito, di ba? 2,677. Mabigat. Yung iba 4,000, 5,000 yung tax nila binabayaran. Mas malaki pa sa akin. Sinare ko lang sa inyo to mga boss kasi alam ko na meron tayong mga kababayan na papunta ng Canada o nagpaplanong pupunta ng Canada. At syempre pagdating dito, madadala nila yung kanilang asawa, di ba? At sila yung magiging open work permit at pwede silang magtrabaho kahit ilan.
tulad ng nangyari sa akin. Ako, dinala ako dito ng asawa ko. Bago ako kinuha ng asawa ko, PR na siya. Kaya pagdating ko dito, may trabaho agad ako at mabilis akong nakahanap ng pangalawang trabaho. Ayos na nating kababayan yan. Ganda ng panahon, ano? Mainit na mga boss. Ramdam mo na yung papasok na yung summer. Sana hindi magkaroon ng wildfire ngayon kasi alam nyo naman tuwing summer nagkakaroon dito ng wildfire. Isa yan sa matinding kalaban dito sa Canada. Papunta tayo ng bangko kasi dito tayo magbabayad ng ating tax. Sa TD Bank kung saan ako may utang. Hindi nahiya no? Oo mga boss, dyan ako nangungutang sa TD. At sa awa ng Diyos ako ay nakabayad na dyan. Nagkaroon ako ng utang dati dyan malaki nung nangailangan ako emergency. Na-hospital ang aking nanay at ang aking anak. Dito ako tumakbo sa bangko. Mabilis sila magpautang dito. Talagang pag talaga hindi emergency, huwag kang mangutang. Talaga napakabigat, ang hirap. Kailangan mo talaga siyang paghandaan na kaya kailangan mong kumayod talaga ng kumayod para mabayaran mo siya. Mahirap kasi pag may utang ka dito sa bangko. Para mga boss, nandito na ako sa bangko at bawal lang camera. So, i-share ko na lang sa inyo after ko makabayad. Paalam mo na mga boss. Mga boss, nalambot ako dun wala na akong pira mga boss. 2,677 mga boss. Pabilis lang naman ang pagbabayad dito mga boss. Bukod sa SIN number, isa yun sa tatanungin sa'yo at yung amount na babayaran mo. Wala pa akong ilang minuto sa loob mga boss. Pauwi na tayo ngayon at wala akong part-time mga boss. Kapag summer, busy ang kalsada mga boss. Dahil ang daming mga magala nag-road trip. Yung iba pumupunta ng lake. Yan yung ginagawa dito kapag summer. Yung iba nag-out of town. Long weekend. Masarap kasing mag-drive dito mga boss kapag summer. Yung long drive kasi wala naman kasi ditong gaanong traffic. Yung mga nakikita yung mga puno na yan, sa susunod ang dami na niyang dahon mga boss. Napakaganda ng tignan dyan maglakad-lakad, lalo na sa hapon.
mga estudyante ngayon, naglalakad na lang sila. Pag pauwi, hindi na sila nagpapasundo. Kasi maganda kasi yung panahon. Ayan, tulad ng mga estudyante na yan. Oh, mas maganda naman maglakad. Diba? Naalala ko tuloy yung anak ko nung nag-aaral siya sa PCS. Kapag summer, di na siya nagpapasundo. Lalakad na lang sila ng mga kaibigan niya. Nagte-text na lang sa amin na gagabihin siya uuwi. Kasi naggagala sila ng mga kaklase niya. Masarap naman maggala dito kapag summer. Ay, dito na ako sa bahay. Let's go. Ginamit ko yung sasakyan ni Mrs. Mamaya pa naman yung kanyang part-time eh. Mga alas 4 umaalis yan. Siguro mga 3 oras lang naman yung part-time niya. Init sa labas ano. Fresh part pa rin ako